What's up mga ka-Serene? Nandito na naman ako with another confession letter na siguradong aabot sa puso nyo. Minsan, ang love story hindi diretso, may mga pagsubok at pagkatalo bago makarating sa tamang sagot. Kaya naman, mag-relax na, i-grab ang favorite drink mo at samahan ako sa kwentong to. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ako nga pala si Mark. Isang simpleng lalaki, tahimik lang, at madalas mag-isa. Isa akong call center agent na nakatuwa lang minsan sa mga jokes ng mga katrabaho ko. Meron akong girlfriend na si Melissa, pero hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na siya kayang ipaglaban sa sarili ko. Masyado siyang magulo, at ako, well, mas tahimik ako kaysa sa lahat ng mga tao sa paligid ko. Nasa isang bar kami ni Melissa, malapit sa Quezon Avenue. Siguro kung may titigan man sa buong bar, kami na ang may pinakamalakas na alingaw-ngaw. Pero kung tatanungin mo ako, hindi ko alam kung bakit, parang may tinatago ako. At hindi ko kayang tanggapin na may nararamdaman ako na hindi ko kayang sabihin. Nasa likod lang ako ng mesa habang siya ay lumilibang sa mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero may isang tao akong nakita sa sulok ng bar. Siya, yung babaeng may pulang lipstick. Hindi ko maintindihan kung bakit siya agad nakaagaw ng atensyon ko, ngunit may kakaibang lakas ang dating niya. Hindi ko masasabing maganda siya, pero may kakaibang aura siya na nagpapawalang bisa sa lahat ng iba pang tao sa paligid. Nasa isang sulok siya, nakatayo at may hawak na baso ng cocktail. Tila hindi ko na kayang ibaling ang mga mata ko mula sa kanya. Kung tatanungin mo ako kung anong meron siya, siguro masasabi ko lang na may isang uri siyang mystery na gusto ko sanang malaman. Hindi ko pa siya kilala, pero para akong tinatawag patungo sa kanya. Wala na akong ibang naiisip kundi siya. Hindi ko na naisip kung anong mangyayari kay Melissa. Naalala ko na lang na hindi ko pa siya nasasabihan ng mga bagay na gusto kong sabihin. Naglakad ako patungo sa babaeng nakapulang lipstick, kahit na ang isip ko ay tumatakbo na, parang may wind-up toy na hindi kayang ihinto. Pwede bang maki-join? Tanong ko sa kanya habang ngumiti. Masyado yatang magulo dito, kailangan ko ng bagong tao para kausapin. Ang sagot niya ay isang tawa. Mabilis akong umupo sa tabi niya at nakita ko ang mga mata niyang kumikislap ng interes. Masaya akong makarinig ng isang taong hindi pa nasanay sa ingay dito. Sabi niya habang sinasabayan ng isang matalim na tawa. Pwede nga ba ako magtanong, anong pakiramdam na maging tahimik sa isang lugar na puno ng ingay? Nag-isip ako ng sagot. Siguro kasi may mga bagay sa buhay na hindi kailangang marinig. Tinutulungan akong maging mas maligaya o baka mas magaan. Ang sweet mo naman, sagot niya, at may kakaibang kilig na dumaan sa katawan ko. Parang may kuryente na bumangon mula sa kanya. Habang nagsasalita kami, hindi ko napansin ang mga oras na lumipas. Iba siya, at sa tuwing tinitingnan ko siya, parang may mga bagay na gusto ko pang malaman. Pero bago ko pa siya makausap ng mas mabuti, parang may nag-aalab na init sa pagitan namin. Hindi ko na kayang kontrolin ang bawat sulyap at tingin. At siguro siya rin hindi na kayang pigilan ang mga signal na ipinapadala ng mga mata namin. Nagpaalam siya sa mga kasama niyang umalis, at wala akong magawa kundi sundan siya. Isang lingon pa lang, at nagkatinginan kami, sumabay kami sa paglakad patungo sa parking lot. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot. Takot na baka hindi ko na siya makita ulit. Takot na baka hindi ko na maramdaman ulit yung init na nararamdaman ko sa bawat sulyap at sa mga tinig na nagmumula sa kanya. Naglakad kami palayo sa bar, at naramdaman ko na nagsisimula ng maging mas madilim. Bawat hakbang namin ay may kabuntot na mga tanong na wala pa akong sagot.
Ngunit sa lahat ng iyon, alam ko lang, ang gabing iyon ay isang gabing hindi ko na malilimutan. Tinutukso ako ng mga nararamdaman ko. Sigurado akong may mga bagay sa gabi na hindi ko kayang ipaliwanag at hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Ang alam ko lang, wala nang atrasan. Habang umupo kami sa isang sulok ng hotel room, hindi ko maiwasang mag-isip kung anong klaseng gabi nga ba ang pinasok ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang aasahan ko, pero may isang bagay akong alam. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay higit pa sa isang simpleng pagkikita. Laging may isang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin. Yung mga simpleng tingin lang, ang bawat pagdapo ng balat sa balat, parang may kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Nagbukas siya ng isa pang bote ng alak at nagsimula kaming mag-usap. Hindi na kami nagtakip-takip pa, parang walang pader sa pagitan namin. Ganyan ka ba talaga? Tanong niya habang hinihigop ang alak. Hindi mo ba ako susubukang lapitan ng mas malalim? O baka ikaw lang yung tipong enjoy lang sa laro? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pagkakataon na iniwasan ko siya. O baka hindi ko pa kayang harapin kung anong nararamdaman ko. Hindi ko pa kayang sumuko. Hindi ko kayang magpatalo sa nararamdaman ko na parang may kumakalabit sa puso ko. Alam mo, hindi ko alam. Sagot ko. Tumitig sa kanya. Ang hirap maging sigurado pag ganito. Parang hindi mo na alam kung anong tama. Siguro wala na akong pakialam kung anong mangyari. Basta gusto ko lang malaman kung anong nararamdaman ko. Nakita ko ang mga mata niyang kumikislap ng pagnanasa at takot. Hindi ako naghahanap ng relasyon, sabi niya. Gusto ko lang ng kasiyahan. Hindi ako marunong magpanggap na may pangako sa dulo ng lahat ng to. Nararamdaman ko ang init na nagsisimulang kumalat sa katawan ko. Hindi ko alam kung anong totoo at kung anong hindi. Pero habang kami nag-uusap, nakaramdam ako ng kakaibang pagsabog sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Nakita ko ang mata niyang may kahulugan sa bawat kislap. Parang may gustong sabihin. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero nadarama ko. Ang bawat titig, ang bawat maliit na galaw niya, nagiging isang daan patungo sa isang mas malalim na koneksyon. Hinawakan niya ang kamay ko. At para bang sumabog, ang lahat ng mga hindi kayang ipaliwanag na nararamdaman ko. Napansin ko ang mga labi niyang parang gustong humaplos sa balat ko. Pero nag-aalangan. Ang bawat minuto ng pagtingin sa kanya ay nagiging mahirap at masakit sa isang paraan na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko na kayang magpigil. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Habang ang katawan ko ay nag-aalab sa init ng presensya niya. Ano ba talaga? Tanong ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Bakit parang hindi ko na kayang pigilan to? Hindi siya sumagot agad. Kailangan niyang tumahimik. At habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko ang kabuntot na tensyon. Sa mga mata niyang nagsasalita, nakita ko ang takot. Takot na baka may mangyaring hindi maganda. Pero may isang bagay na alam kong hindi niya kayang iwasan. May nararamdaman din siya. May matinding koneksyon sa pagitan namin na parang hindi na kayang ikubli. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango siya. Nag-abot kami ng mga baso, pero hindi pa rin kami makatingin sa isa't isa ng matagal. Sa mga sandaling iyon, parang kami lang ang naroroon, na hindi na kayang labanan pa ang mga nararamdaman namin. Kahit na may takot, hindi ko na kayang lumayo. Hindi ko kayang itago kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Kung gaano ako ka-obsessed sa kanya. Kung gaano ko siya gusto. At habang may isang malupit na sensasyon na bumangon mula sa ilalim ko, hindi ko na kayang magtago pa. Tinutok niya ang mga mata niya sa aking mga mata
At naramdaman ko ang mga kamay ko na nagsisimulang mag-init. Tama na, huwag mo na akong gawing maghintay, sabi niya, habang ang mga labi niya ay kumikislap sa isang uri ng pangako. Sa mga oras na yon, naglalaro na ang mga katawan namin at natutunan ko na kahit anong mangyari, hindi ko kayang tumalikod pa. Pagdapo ng unang sinag ng araw sa mga bintana ng kwarto, nagising ako na nag-iisa. Ang katawan ko'y may kakaibang init at ramdam ko pa ang bawat haplos ng hangin na parang humihimig ng mga alaalang naganap kagabi. Nandyan pa rin ang amoy ng alak, ang presensya niya na parang hindi ko kayang bitawan kahit na siya'y wala na. Tiningnan ko ang paligid, walang bakas ng kaguluhan at parang ang lahat ng nangyari kagabi ay isang panaginip na may kalaswaan. Pero ang pakiramdam, ang koneksyon na naramdaman ko, hindi matitinag. Bawat sandali ng gabing iyon, iniisip ko, ano nga ba ang nangyari sa amin? Nag-ayos ako ng konti, kinuha ang cellphone ko, at tiningnan ang oras. Mag-aalas 10 na ng umaga, at hindi ko pa natatanaw ang mga kaganapan sa aking isipan. Habang pinipilit kong buuin ang mga nangyari, isang notification ang pumasok sa cellphone ko. Isang text message. Tulog ka pa? Ang saya kagabi, pero baka hindi pa tayo tapos. Nabigla ako. Alam ko kung sino ang nagpadala nito. Siya. Si Melissa. Hindi ko pa rin alam kung paano ko tatanggapin ang mga nangyari. Hindi ko siya iniiwasan. Pero may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit parang may kabuntot na lihim ang bawat galak na dulot niya? Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ba siya agad. Sa bawat pag-apekto ng mga salitang ipinadala niya, may nagsasabi sa utak ko na magpatuloy na lang. Pero may parte ng puso ko na nagsasabing maghintay. Ano ba ang pakiramdam ko? Gusto ko ba siya? O baka gusto ko lang ang nararamdaman na dulot ng kanyang presensya. Pero sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magpigil pa. Napakadaling magtago sa ating nararamdaman. Pero ang totoo, hindi ko na kayang gawing biro ang mga nangyari. Tumugon ako. Hindi ko pa rin alam. Parang hindi ko kayang alisin sa isip ko ang mga nangyari. Mabilis ang tugon niya. I know, me too. I know we both want something more, but we're both scared. But it felt real. Just admit it. Tinutok ko ang mga mata ko sa pader, sinubukang magpigil. Ang mga salita niya, parang may magaan na bigat sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero may isang bagay akong natutunan sa kanya. Hindi ko kayang hindi makipag-ugnayan. Hindi ko kayang palampasin siya. Napansin ko ang maliit na note na iniwan niya sa tabi ng kama. Isang simpleng papel na may nakasulat ng mga salita. Walang labis. Walang kulang. Sana mag-usap tayo. Isang matamis ng ngiti ang sumik sa labi ko habang binabasa ko ang kanyang mensahe. Parang may nangyaring pagbabago. May kakaibang relasyon na nagsimula. Pero nagtataka pa rin ako kung ano ang ibig sabihin nito para sa aming dalawa. Bumangon ako at naglakad papuntang banyo. At habang iniisip ko ang mga nangyari, hindi ko maiwasang magsimula ng isang bagong takbo sa puso ko. Tinutok ko ang aking sarili sa mga susunod na hakbang. Hindi ko pa rin alam kung anong landas ang tatahakin namin. Pero alam ko, hindi ito magiging madali. Habang tumutok ako sa sarili ko sa salamin, ang mga mata ko'y puno ng mga tanong. Puno ng mga pakiramdam na hindi ko pa kayang sagutin. Pero habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, may isang bagay akong sigurado. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para kay Melissa. Gabi pa lang, natutunan ko na may mga bagay na mas mahirap palampasin kaysa sa mga tanong sa puso. Kung minsan, kahit hindi tayo sigurado, may mga Matapos ang ilang araw ng hindi pagkikita, muling nagtagpo ang aming mga landas ni Melissa. Hindi ko alam kung bakit,
Pero may isang bagay sa kanyang mga mata na nagbabalik ng mga alaala ng gabing iyon. Yung gabing puno ng pagnanasa at lihim. Nandyan pa rin ang apoy, at kahit hindi kami nag-uusap ng matagal, nararamdaman ko na parehong nag-aalab ang aming mga puso. Nasa isang tahimik na kafe kami ngayon, medyo malayo sa ingay ng mga tao. May mga oras na parang kami lang dalawa ang naroroon. Ang bawat titig at bawat hipo ng hangin ay nagdadala ng init sa paligid. Iniiwasan naming magtanong tungkol sa mga nangyari sa gabi ng nakaraan. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, nararamdaman ko ang init na nagsisimula muling magliyab. Hindi ko na alam kung anong nangyari, sabi ni Melissa. Ang boses niya parang may kabuntot na pag-aalangan. Pero, ang saya ko nung gabing yon. Ang saya ko kasi naramdaman kong buhay na buhay ako. Tumitig lang ako sa kanya. Ang mata ko ay puno ng mga tanong. Ngunit hindi ko kayang itanong ang mga iyon. Hindi ko alam kung kaya ko pang makinig sa mga salitang hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. I know what you mean, sagot ko. Ang boses ko medyo mahina, ngunit may tono ng pagnanasa na hindi ko kayang itago. Minsan kasi, hindi mo na kailangang intindihin ang mga nangyayari. Kasi, alam mo na lang na gusto mo. At yun na yun. Sa mga salitang iyon, parang isang spark ang muling sumik sa pagitan namin. Ang mga titig na may halong pagpapalipas oras ay napalitan ng isang matinding tingin at may mga hindi pagkakaintindihan na unti-unting nabubuo sa aming dalawa. Para bang may isang bagay na nangyayari sa bawat sandali na hindi namin kayang ilabas sa aming mga salita. Ang bawat galaw niya ay may kahulugan. Ang mga kamay niyang minsang dadaan sa gilid ng aking braso ay nagiiwan ng kilig sa bawat sulyap. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Gusto kong yakapin siya, iparamdam sa kanya ang nararamdaman ko. Pero may mga takot na nagsasabing, hindi pa ito ang tamang panahon. Alam mo, hindi ko pa rin alam kung anong gustong mangyari. Sabi niya ang kanyang mata ay naglalaman ng isang lihim. Pero, gusto ko pa ring malaman kung anong mangyayari sa atin. Kung kaya pa nating magpatuloy. Ang mga salitang iyon ay parang isang hamon, isang tanong na hindi ko kayang sagutin ng buo. Ngunit sa kabila ng takot, may isang matinding pagnanasa na nagsisilibing tugon. Ang huling piraso ng aking puso ay nagbigay daan sa ideya ng hindi na maghintay pa. Hindi kami nagsalita sa loob ng ilang minuto, ngunit ang bawat hakbang at bawat tingin ay nagsasalita. Ang mga titig namin ay puno ng lahat ng hindi nasabi, ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Parang may isang patuloy na pagsabog na nagaganap sa pagitan namin, ngunit hindi namin kayang aminin ito ng buo. Gusto ko pang maramdaman, sabi ko. Ang boses ko parang nauurong, ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalangan, hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Tumango siya ng kaunti, ang kanyang mata ay tila naglalaman ng mga emosyon na nagtataglay ng kabuntot na hindi kayang ipaliwanag. Tulad ng sinabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero kung masaya tayo, ano pa ba ang kailangan nating itanong? At sa mga salitang iyon, hindi na namin kayang pigilin pa ang nararamdaman. Ang mga kamay namin ay nagsanib, ang mga katawan ay naglapit, at ang init ng bawat paghinga ay naging tanda ng isang bagong simula. Isang bagong pagsubok na naghihintay na matutunan. Hindi namin kayang itanggi pa ang nararamdaman. Ito na ang pagkakataon para magpatuloy. Hindi na kami maghihintay pa. Sana hindi pa ito ang simula ng mas maraming tanong, kundi ang pagtatapos ng mga hindi nasabing sagot. Ang mga susunod na hakbang ay hindi namin alam, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong nangyari sa amin ni Melissa. Ang mga pagkakataon na kami ay magkasama ay laging puno ng init, hindi lang ng pisikal na atraksyon,
kundi pati na rin ng emosyonal na tensyon na hindi ko kayang itago. Bawat sulyap, bawat ngiti, bawat galak sa mga mata niya. Lahat ng iyon ay nagiging isang pahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon na unti-unting namumuo sa pagitan namin. Minsan, nararamdaman ko na parang nasa isang laro kami ng apoy. Isang laro na walang siguradong panalo. Pero patuloy kaming naglalaro. Sabay na naglalakad sa gilid ng panganib. Kung totoo man ang nararamdaman ko para sa kanya, kailangan ko bang maghintay pa ng tamang oras? O baka naman pareho lang kami ng hinahanap, isang gabing puno ng init, ngunit hindi pa handa sa kung anumang mangyayari bukas? Nasa isang maliit na bar kami ngayon, isang lugar na hindi kalat ng tao. Dito, mas malaya kaming makapag-usap, ngunit hindi ko maiwasan na makita siya bilang isang temptasyon na hindi ko kayang iwasan. Nandyan siya, nakaupo sa tabi ko. Ang mata ay naglalaman ng isang lihim na hindi ko kayang basahin. Gusto ko sanang magtanong, ngunit hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang sagot. Ang hirap talaga, sabi niya. Ang boses ay puno ng kalituhan. Laging may ganitong kilig, di ba? Parang may umaaligid na tanong sa isip ko na hindi ko masagot. Nagtagpo ang aming mga mata at sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang matinding tensyon sa hangin. Parang ang mga salitang hindi pa nasasabi ay umaabot na sa hangin na dumadaan sa pagitan namin. Ako, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang pagkagusto na tila hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko rin alam, sagot ko, na para bang hinahanap ko ang tamang mga salita na hindi ko kayang hanapin. Pero, nararamdaman ko na parang may isang bagay na higit pa sa gabing ito. Parang may bagay na magbubukas kapag nagpatuloy tayo. Hindi siya kumibo agad. Tumagilid siya. Ang kanyang katawan ay parang nag-iwas, ngunit ang mga mata niya ay patuloy na nakatingin sa akin. Gusto ko lang malaman kung anong gusto ko. Baka kasi ang lahat ng ito ay maglaho din agad. Sabi niya, ang tinig ay mabigat sa kawalan ng kasiguruhan. Doon ko naramdaman ang isang matinding sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Iyon bang takot na mawalan ka ng isang bagay na gusto mong panghawakan, ngunit hindi mo kayang hawakan ng matagal, na parang sa bawat sandali, malapit na itong maglaho. Gusto ko sanang tanungin siya kung ano talaga ang nararamdaman niya, kung talagang may pag-asa pa ba para sa amin, o kung hanggang dito na lang kami. Minsan, ang isang pagnanasa ay mas matindi kaysa sa alinmang bagay sa mundo. Habang kami ay nakaupo, ang mga kamay namin ay magsasalubong. Ang mga daliri ko ay dahan-dahang dumapo sa kanyang kamay. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng katawan niya na sumasabay sa aking sariling alon ng emosyon, para bang may isang lihim na binubuksan, at hindi na ito kayang itago. Mabilis kong inilapit ang mukha ko sa kanya, hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko. Tama ka, sabi ko sa kanya. Ang mga mata ko ay puno ng kasamahan at ng tanong. Minsan, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero gusto ko pa rin. Tumango siya ng dahan-dahan, at sa mga susunod na sandali, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari. Nasa isang hangganan na kami, isang gilid na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, ang buhay ay parang isang laro ng apoy. Makakaramdam ka ng init, at hindi mo na alam kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Ang mga minuto ay dumadaan at ang mga tanong ko ay hindi pa rin nasasagot. Parang walang sigurado. Ngunit sa bawat sulyap, bawat pagsulyap ng kanyang mata, alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito. Pero sa mga sandaling iyon, alam ko lang na pareho kami ng hinahanap. Ang init na hindi kayang itago, ang mga salitang hindi kayang ipaliwanag. Maya-maya,
Isang tanong na tumagos sa aking isipan. Kung hindi kami magpapakatotoo, baka isang araw mawalan kami ng pagkakataon na magtulungan at Ang gabi ay dumaan na, para bang mabilis, na alon na dumaan sa aking mga mata. Sa bawat sandali ng ating pagkakasama, tila ba ang lahat ng bagay ay nagsasama-sama, mga salitang hindi nasabi, mga damdaming hindi kayang ilabas, at ang mga mata na hindi kayang magtago ng lihim. Matapos ang mga linggong puno ng kalituhan, wala akong ibang nais kundi ang makausap si Melissa ng tapat. Kaya naman nang magkasama kami sa isang maliit na kafe, nagtakda ako ng isang sandali na magiging makabuluhan sa aming dalawa. Melissa, kailangan ko nang malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. Sabay lingon ko sa kanya. Hindi ko na kayang itago ang naglalaban-laban na mga emosyon ko. May mga tanong na sa aking puso at isipan ay kailangan nang sagutin. Tinitigan niya ako, ang mga mata niyang kumikislap ng kuryosidad, ngunit hindi agad sumagot. Ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig, at alam kong nag-iisip siya ng mga salitang mabigat sa kanyang puso. Paano ko ba sasabihin ito sa iyo, Mark? Sagot niya. Tila may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa iyo. At hindi ko alam kung kaya ko nang magsimula ulit ng seryosong relasyon. Tahimik kami sa loob ng ilang sandali. At tanging ang tunog ng mga kape na ipinapasa ng mga waiter ang naririnig. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. At sa mga oras na iyon, ang puso ko'y parang may pangako na gustong tuparin. Bawat sulyap ni Melissa, bawat galaw ng kanyang kamay, naramdaman ko na siya'y naglalabanan. Gusto niyang magtiwala, ngunit natatakot siya sa kung anong maaaring mangyari. Ako rin, hindi ko alam kung kaya ko bang magtiwala ng buo, lalo na kung pareho kaming may mga takot. Gusto ko sanang malaman kung kaya mong magtiwala ulit, sabi ko. Ang boses ko'y medyo malalim, ang mga mata ko'y tinitigan siya ng may halong pagnanais at pangarap. Pero hindi ko kayang patagilid lang. Kung may takot, baka maging dahilan lang ito ng pagkawasak ng lahat. Minsan, ang relasyon ay parang isang gambang emosyonal, mga hakbang na sinusubukan mong gawin nang hindi alam kung anong magiging kalalabasan. Tila ba kami parehong hindi handa na magpatuloy, ngunit hindi rin namin kayang magpakasaya sa kalungkutan ng hindi pagtatangka. Nagtagpo ang aming mga mata, at alam ko, tulad ko, naghahanap siya ng sagot. Hindi ko alam, sabay kabig ng kanyang katawan. Hindi ko pa alam kung anong kayang mangyari sa atin, pero hindi ko kayang magpatuloy na walang malinaw. Gusto ko lang ng tiwala, gusto ko ng kasiguraduhan. Nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, at may kabuntot na takot na hindi kayang itago. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman, pero hindi ko rin kayang magpakita ng kahinaan sa kanya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ipakita sa kanya ang aking emosyon, isang hakbang patungo sa aming relasyon na malapit ng sumabog. Ang mga gabing puno ng tensyon, mga oras ng pagdududa, tinutok ko ang bawat galaw ko kay Melissa. Hindi ko kayang mawala siya. Kailangan ko siyang makilala ng mas mabuti at hayaan siya na magbukas ng kanyang puso. Ang isang pagnanasa ay hindi sapat. Kailangan ko ang buong Melissa. Kung kaya niyang magbigay ng buong tiwala, handa akong maghintay. Pagkaraan ng ilang araw, hindi ko maiwasang mag-isip. Magkakaroon ba ng pagkakataon na magbukas siya sa akin? Ang lahat ng nangyari ay parang isang malaking tanong na nagpatuloy sa aking isipan. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ko kayang maghintay ng walang katiyakan. Ang puso ko'y naglalakbay sa isang landas ng kalituhan at pananabik, at masakit ang mag-isip na baka hindi ako ang taong pipiliin ni Melissa.
Isang gabing tahimik, tinawagan ko siya. Hindi ko kayang maghintay na magtapos ang lahat ng ito sa hindi pagkakaintindihan. Melissa, tawag ko sa kanyang pangalan nang marinig ko siyang sumagot sa telepono. Ang boses niya ay bahagyang malungkot, parang nagtatago ng isang lihim na ayaw ipakita. Mark, may gusto akong sabihin sa'yo, sagot niya. Alam ko na may kabuntot na emosyon sa kanyang boses at tumibok ang puso ko ng mas mabilis. Hindi ko kayang magpanggap na lahat ng ito ay walang epekto, ngunit may mga bagay lang na kailangan ko munang harapin bago ko magbigay ng kasiguraduhan sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa aking dibdib. Alam kong may nararamdaman siya, ngunit hindi niya kayang magbigay ng sagot, ng buo. Para bang may mga pader siyang itinayo upang hindi ako makapasok, ngunit alam ko na may puwang pa. Ang tanong lang ay kung kaya ko itong pasukin. Melissa, gusto ko lang malaman kung mayroon pa tayong pagkakataon. Sabay tanong ko sa kanya. Ang mga mata ko'y naglalaman ng matinding pagnanasa, ngunit ang puso ko'y naglalaban. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan na magbukas ng kanyang puso, ngunit ang tanging nais ko lang ay malaman kung ito ba ay magiging kami o kung kailangan ko nang magtakda ng hangganan. Tumahimik siya sandali at sa mga susunod na segundo, naramdaman ko ang pagtibok ng kanyang puso, ng aming mga puso. At sa mga sandaling iyon, alam kong magsisimula ang isang bagong kabanata para sa amin. Ang tanong na matagal ko nang itinatago ay sasagutin na rin sa wakas. Ang araw na iyon ay puno ng tensyon. At tila ba ang bawat sandali ay naglalaman ng matinding tanong sa aking isipan. Nasa isang tahimik na lugar kami ni Melissa. Ang aming mga mata ay naglalaman ng mga sagot na matagal nang iniiwasan. Ang mga damdamin nagsimulang magsanib at ang mga tahimik na sandali ay puno ng mahahalagang desisyon. Tinutok ko ang aking buong pansin sa kanya. Pinipilit intindihin ang bawat galaw ng kanyang katawan at ang mga mata niyang naglalaman ng pag-aalangan. Alam kong ang bawat hakbang namin ay may kalakip na takot. Takot sa pagkatalo, takot na baka masaktan na naman, o takot na mawala ang lahat ng nagaganap sa pagitan namin. Ngunit sa bawat paghinga niya, naramdaman ko ang malalim na koneksyon sa aming dalawa. Matapos ang lahat ng ating pinagdaanan, mga gabing puno ng tensyon, mga salitang hindi nasabi, at ang aming katawan na magkasamang naglalaro ng emosyon, hindi ko kayang makita siyang mawala. Melissa, tahimik kong tawag sa kanyang pangalan. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niyang hindi makatingin diretso sa akin. Ngunit sa bawat saglit, nararamdaman ko ang tensyon na bumabalot sa aming paligid. Ano ba tayo ngayon? Tanong ko. Ang boses ko ay naglalaman ng mga pagnanais at pag-aalala. Tinanong ko siya hindi lamang dahil gusto ko ng sagot, kundi dahil kailangan ko na ng sagot. Gusto kong malaman kung ito ba ay magpapatuloy o magiging hangganan na ng lahat. Sa kabila ng lahat ng iniisip ko, hindi ko pa rin kayang tanggapin na baka maging isang pangarap lang ito. Naglakbay kami sa mga gabing puno ng tensyon at ngayon, ang lahat ng ito ay tila magtatapos sa isang desisyon na kailangan naming gawin ng magkasama. Tumahimik siya sa mga unang segundo at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, ngunit alam ko na may isang bahagi siya na gustong magpatawad at may isang bahagi rin na natatakot magtiwala ulit. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng maraming bagay. Ang takot sa paglabas ng katotohanan, ang pangarap ng isang mas magandang bukas, at ang kabuntot na pag-aalinlangan. Mark, simula niya. Ang kanyang tinig ay malambing
ngunit may kalakip na lungkot. Hindi ko alam kung kaya ko na. Gusto ko, ngunit takot ako. Tila ba ang mga salitang iyon ay kumakalabit sa aking puso, at bawat sagot niya ay tila baga isang matinding suntok sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapalakas upang magtiwala. Alam ko na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay akong sigurado na hindi ko siya kayang mawalan. Kung ang takot ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon, dapat ba akong maghintay na magbukas siya? Hindi ko na kayang patagilid lang. Hindi ko na kayang magsimula ng bagong araw nang hindi alam kung may lugar ako sa mundo mo, Melissa. Sabay hawak ko sa kanyang kamay, ang mga daliri ko'y dahan-dahang yumakap sa kanyang balat. Ang aming katawan ay may sariling wika, at ang mga galaw na iyon ay nagsasabi ng maraming bagay. Nagtagpo ang aming mga labi, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi ito ang unang halik na puno ng init at pagnanasa. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang bagay na wala pa sa mga nakaraan. Ang tunay na koneksyon, ang magkasamang paghahanap ng sagot. Ang mga oras na iyon ay puno ng mga desisyon na hindi kayang gawing madali. Ang halik ay nagpatuloy at hindi namin kayang pigilan ang damdamin na matagal nang napagtaguan. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na sumasabay sa akin. At alam kong sa mga sandaling iyon, kami ang nagtakda ng mga hangganan, nagpapatawad, nagmamahalan, at muling nagbabalik loob sa isa't isa. Habang ang kanyang mga palad ay dumadapo sa aking balat, naramdaman ko ang malalim na pag-ibig na dahan-dahang bumabalot sa aming pagkatao. Hindi na mahalaga kung saan kami patungo. Ang mahalaga ay sa bawat hakbang namin, magkasama kami sa pagtatagpo ng aming mga damdamin, at ang desisyong magkakaroon kami ng mas matibay na relasyon. Hindi na ito ang isang laro. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. At sa huli, hindi kami nagkamali. Pinili naming yakapin ang bawat sandali at hindi na muling pakawalan ang isang pagkakataon. Grabe mga kasirin, ang intense naman ng kwento na yon. Ang daming emosyon, hindi ba? Sana na-touch kayo tulad ko. Kung may mga kwento kayo na gusto nyong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-send ng letters. Alam nyo naman, dito sa show ko, safe kayo. Hanggang sa susunod na confessions, keep it real, keep it safe, at always stay true to your heart. This is DJ Serene, signing off. Peace out mga ka-Serene.